Good evening, mga kapatid. Tayo ay nasa series po ng pag-aaral sa Psalms 86. At alam natin, ang background nito ay tungkol kay David sa kanyang normal na buhay tulad natin. Siya isang taong makasalanan, siya isang taong nagkukulang sa pamilya, sa kanyang mga anak. At katunayan, binayaran niya ang lahat ng ito ayon po sa ipinahayag ng Diyos kay Propeta Nathan na hindi mawawala sa kanya ang tabak po ng consequence ng kanyang mga ginawang kasalanan. Kaya kung paanong si David ay dumanas ng mga iba't ibang consequences sa kanyang mga gawang kasalanan, eh ganon din tayo. Tayo po'y umaani ng lahat ng ating mga nagagawang pagkakamali, maaaring sa ating mga anak, pagkukulang, sa ating pamilya. Si David, alam natin, siya ay isang kriminal, siya ay isang adulterer, at lahat ng nangyayari sa kanyang ito ay talagang bunga na ito ng kanyang hindi maalis na tabak sa kanyang buhay hanggang sa kanyang kamatayan, pero hindi nangangahulugan na siya'y sarado sa puso ng Diyos, kundi lalo si David, lalo pang nagpursigi at lumapit sa daan ng panalangin. Kaya nitong Psalms 86, nakaraan ating tinalakay, bilang tayo rin ay katulad din ni David, ay lumapit tayong manalangin na may mapagpakumbabang puso. Ikalawa, sa verse 2 ay tayo manalangin bilang banal ng Diyos. At sa verse 3 ay manalangin tayong may damdamin. Dahil tayo po ay tulad ni David, makasalanan din at marami tayong mga nakaraan na siyang dahilan kung bakit tayo dumadanas ng kabigatan sa buhay. Hindi para tayo pahirapan, kundi tayo ay palakasin at lumapit ng higit sa Diyos at magtiwala sa Kanya. Then pang-apat, nakaraan, tayo po ay tinuruan paano lumapit ng may kagalakan pagdating sa panalangin. At ngayon naman, mga kapatid, patuloy tayo sa verse 5. Ito naman ang ating pong pag-aaralan, mga dahilan ng paglapit natin sa Diyos. Basahin natin ang verse 5. Ganito ang pagkakasabi. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay mabuti at mapagpatawad, sagana sa tapat na pag-ibig, sa lahat ng sayo ay tumatawag. So dito, ito yung panalangin ng David na kanyang talagang iginiit ang kanyang sarili sa kabila ng kanyang naranasan na kahirapan sa bunga ng kanyang mga nagawang pagkakasala, sa gitna ng trials, sa panganib dahil sa pagtakas niya sa kanyang anak na si Absalom, siya ay taimtim na lumapit at tumawag sa Diyos. Bagamat siya ay tumakas sa panganib mula sa kanyang anak, ngunit hindi siya tumakas sa Diyos. Kilala niya ang Diyos sa kanyang katangian. David knows God's attributes. Kaya nga, matibay ang kanyang paglapit pagdating sa panalangin. Ito isang aral sa atin, mga kapatid. Kadalasan sa mga tao at mga Kristiyano, kapag nakagawa ng kasalanan, bumagsak sa kasalanan, nanghihina, lalong lumalayo sa Diyos. Imbes na lalo pang lumapit sa Diyos sa panalangin, sapagkat yun ang tanging solusyon ng kanyang kabigatan ng kanyang puso. So yun po yung mga taong yon. At mayroon silang doubtful sa kanilang mga puso na lumapit sa Diyos dahil sa kanilang nagawang kasalanan, kasamaan, at kaguluhan. Ang tanong nila, diringgin pa kaya ako ng Diyos? Diringgin pa kaya ako ng Diyos? Itong 86 verse 5 ay malinaw na diringgin tayo ng Diyos kapag tayo lumapit, sapagkat ang Diyos ay mayaman sa biyaya. Sabi nga sa verse 5, Panginoon ay mabuti at mapagpatawad, sagana sa tapat na pag-ibig, sa lahat ng sayo ay tumatawag. Kaya mayroong tatlong dahilan ng paglapit natin sa Diyos sa daan ng panalangin kapag tayo po ay pinanghinaan ng loob dahil sa ating mga nagawang kasalanan. Unang-una po, lumapit tayo at manalangin dahil mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Hindi tulad sa atin, kapag tayo po'y nagkakasala sa ating kapwa,
Sumasama siya sa atin. Tayo rin ay sumasama. Kaya nagkakaroon tayo ng paglalayuan. Pero ang Diyos ay mabuti. Sagad siya sa kabutihan. Walang ibang mabuti maliban sa Diyos lamang. Tingnan niyo ang sabi sa verse 5. Ating basahin. Sapagkat ikaw, yan ang katuwiran ni David. Kung ating titignan context, bakit? Sapagkat sa kabila ng kanyang karumihan, sa kabila ng kanyang trials, ang pagtugis sa kanya ng kanyang anak, sapagkat ikaw, Panginoon, ay mabuti. So, ang paliwanag natin dito, napakalinaw ang sinabi ni David, salmista, ikaw ay mabuti. Yun ang dapat nating faith. Lord, ikaw ay mabuti sa kabila ng aking kahinaan, sa kabila ng aking pagbagsak, sa kasalanan, anumang kasalanan yon, Lord, ikaw ay mabuti. Sapagkat kilala ni David personally kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. Paano siya iniligtas ng Diyos? Paano siya hindi pinabayaan ng Diyos? Tayo man. Katulad si Siena, may operasyon. Abay, mabigat yun. Kunting kamali ng tao ay maaaring mapahamak siya. Pero ang Diyos ay mabuti. Maraming nananalangin. Tayo nananalangin bilang iglesia sa operasyon yun. So, hindi tayo lalapit sa Diyos dahil tayo yung mabuti, kundi lumalapit sa Diyos dahil siya ay mabuti. At kung ang Diyos ay mabuti, hindi siya kailanman magiging hindi tapat. Hindi siya kailanman gagawa ng kasamaan sa atin. Marahil may tumatanggap tayong kasamaan dahil yon ang pagdalisay sa atin, hindi para tayo bumagsak, kundi para lalo tayong magtiwala sa Kanya. Dinadalisay lang yung ating pagtitiwala sa Kanya. Ang kabutihan ng ating Diyos ay na kay Kristo. Sa kabila ng sinabi sa Romans 3:23 na walang matuwid, wala kahit isa, at ang kabayaran ay kasalanan, sinugo pa rin niyang kanyang bugtong na anak para sa atin. Sapagkat ang Diyos ay mabuti. At ang kabutihang ginawa ng Diyos sa atin, siya'y namatay sa krus bilang kapalit natin. Siyang tumanggap ng parusa't puot ng Diyos na dapat tayo ang tumanggap. Yan ay napakabuti. At makita natin ang kabutihan ng Diyos, kitang-kita, ito ay na kay Kristo sa atin. Kaya tayo tinawag na Kristiyano. So sa kabila ng kasalanan natin, hindi na pinigil ng Ama ang pagsugo sa kanyang anak sapagkat siya isang mabuti. So kaya sa bawat panalangin natin, ating alalahanin kung gaano kabuti ang Diyos. Kaya puso sa puso talaga ang ating panalangin at kilala natin mabuti ang Diyos. Pero kung hindi natin inilagay sa ating puso at isipan ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin sa kabila ng ating pagkamakasalanan, taphaw lang yung ating panalangin. Masyadong hungkag. Walang laman yung panalangin, puro salita na lang yung kabisado nating panalangin. At itong paglapit natin sa Diyos, ito yung magbibigay sa atin ng lakas ng loob. Yung kabutihan ng Diyos, magbibigay ng lakas ng loob sa atin para lumapit sa Kanya at manalangin. So yun po. Unang-una, lumapit tayo at manalangin dahil mabuti ang Diyos. Ikalawa, lumapit tayo at manalangin dahil mapagpatawad ang Diyos. Tingnan niyo ang sabi sa ating teksto again. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay mabuti at mapagpatawad. Wow! Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Ang kailangan lang natin ay sambitin natin ang ating kasalanan. Yun ang pagkakasabi sa 1 John 1:9. Kilalanin natin, pangalanan natin yung kasalanan yun. Huwag nating anong kasalanan yun? Yun yung sinasabi sa 1 John 1:9. I-confess, ibig sabihin, pangalanan mo yung kasalanan. And God is holy and just to forgive us. Kaya dapat tayong lumapit at manalangin dahil mapagpatawad ang Diyos. Kadalasan kapag tayo'y nagkasala, sino man sa atin? Pag may nagawa tayong mabigat na kasalanan, nahiya tayo sa tao. Ayaw nating dumalo sa iglesia. Pero totoo nun, nahihiya tayo sa Diyos. Nahihiya tayo sa Diyos. Kaya hindi tayo lumalapit. Yun ang kahinaan natin. Pero, ang sabi ni David, sa grabe ng kasalanan niya, grabe pa sa atin, ikaw ay Panginoon. Panginoon ay mabuti
at mapagpatawad. Si David, lumapit po. Lumapit siya. Sa kabila ng kanyang kaitiman ng kasalanan, sapagkat alam niya ang Diyos ay mapagpatawad. Huwag hayaang pigilan tayo ng ating kasalanan. Kahit anong bigat nito. Lahat tayo babagsak eh. Lahat tayo bumabagsak. Huwag nating hayaang pigilan tayo ng ating pagkakasala para lumapit sa Diyos. Sa halip, lumapit sa Diyos upang humingi ng kapatawaran. Walang ibang kapatawaran sa labas. Nasa Diyos lamang. Manalangin tayo na handang magpalinis ng ating puso. Yun ang prayer ni David sa Psalm 59. Oh Lord, palitan mo ang aking puso, linisin niyo ang aking puso. Sapagkat walang iba makapaglilinis niyan, kundi ang mapagpatawad nating Diyos. Ikatlo, lumapit tayo at manalangin dahil sagana sa pag-ibig ang Diyos. Sagana siya sa pag-ibig. Mga kapatid, hindi nagbabagong pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi damdamin. Kung gaano siya ka-eternal, ganun din ang pag-ibig ng Diyos. Kaya dapat tayong lumapit sa panalangin sapagkat sagana siya sa pag-ibig. Sa ating teksto, sapagkat ikaw, Panginoon, ay mabuti at mapagpatawad, sagana sa tapat. Mayroon pang adjective. Tapat na pag-ibig. Hindi lang basta pag-ibig, kundi mayroong pantukoy ng pag-ibig ng Diyos kailanman hindi nagkakamali, hindi sinungaling, kundi tapat na pag-ibig. Na alam naman natin, yung salitang tapat, pag nakakagawa tayo ng katapatan, pero hindi pwedeng mapirmi sa ating tapat, tanging Diyos lang ang tapat. Sapagkat maaaring ngayon, tapat ako sa iyo, mamaya iba na eh. Magsisinungaling na ako sa iyo. Pero ang sabi ni David, ang Diyos ay sagana sa tapat na pag-ibig. So walang katumbas na pag-ibig yun sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay tapat. Walang pagkukunwari. At kanino sa tapat, mga kapatid? Hindi sa lahat ng tao. Hindi sa lahat ng taong nagkakasala, bumagsak. Hindi sa lahat ng Kristiyanong bumabagsak sa kasalanan. Kundi lahat ng tumatawag sa Kanya. Na alam naman natin na maaring umamin ng kasalanan talaga ay ang mga Kristiyano lamang sapagkat mayroon siyang Espiritu ni Kristo na nananahan sa Kanya at yun ang nagpapatuto sa ating Espiritu na tayo anak ng Diyos. Kaya lumapit tayo sa panalangin at magsisi, aminin sapagkat ang Diyos ay sagana sa tapat na pag-ibig. Hindi maramot ang Diyos. Hindi siya nagsasawa na magpatawad sa atin gaano mang kadaming kasalanan. Pero para sa akin, may exemption. Yung paulit-ulit na ginagawang kasalanan, hindi ko pwedeng sabihin na ang Diyos ay talagang sagana pa rin dyan. Dapat may tamang pagsisisi. Huwag nang uulitin. Sapagkat pag inulit-ulit pa yung isang kasalanan, ibig sabihin niyan, hindi pa nabago ang puso. Pero kung lagi tayo nagkakasala, dahil tayo makasalanan, kaiba yun. Hindi yung lagi mong inuulit, alam mo ng kasalanan, inuulit-ulit mo paran, ay yun ay palatandaang hindi pa nabago ang puso. Pero ang isang taong may bagong puso, hindi pa rin siya perpekto, nagkakasala pa rin. At yun ang makikita natin katapatan ng pag-ibig ng Diyos na siya'y magpapatawad sa atin. So lumapit ka sa Diyos. Kahit ilang beses pa. Kahit gaano pa kalaki ang kasalanan. Siya'y laging handang makinig at magpatawad. So, ganito kabuti at magpatawad ang mahabaging Diyos. Bakit hindi tayo lalapit sa Kanya kung may kasalanan? Ano mang kasalanan? Ano mang kasalanan? Lumapit pa rin tayo sa Kanya sapagkat siya'y mabuti, sagana sa tapat na pag-ibig at siya'y mapagpatawad. Huwag mong sayangin ang pribilehiyo ng panalangin. Kaya nga, nagbigay ang Diyos ng means of forgiveness natin, which is prayer. Means of blessings natin, which is prayer. Sa Kanya galing ito.
So gamitin natin para sa kanyang kapurihan at kalawalatian. Tayo manalangin. O Diyos na mabuti at mahabagin, salamat po at hindi ka nagsasawa sa amin. Nawa palalimin mo pa ang aming pananampalataya at bigyan mo kami ng kasigasigan sa paglapit sa inyo sa daan ng panalangin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.